Sis, napapatanong ka na ba ng, Lord, bakit ako ang laging nagpipray? Nagbabasa ng Bible, nagsisimba, pero si Mister parang wala lang. Ang hirap, no? Lalo na kung ikaw, interested kay God, pero siya, parang hindi. Welcome to Wife Diaries, ang podcast ng mga Kristiyanong misis. Dito, we talk about real struggles with real faith. Sa topic natin ngayon, let's talk about what to do if your husband is not a spiritual leader. Hindi ka nag-iisa, sis, and God sees you. Grace step number 1. Remember, God is still the head of your home. Sis, kahit si Mister ang tinatawag na head of the family, tandaan mo, si Jesus pa rin ang hari ng tahanan mo. Ang leadership ni husband ay mahalaga, pero hindi ito ang ultimate source ng order, direction, o blessing sa pamilya ninyo. Si God pa rin ang tunay na pinuno. At ang magandang balita, hindi siya nagpahinga sa pagka-Diyos kahit pa ang asawa mo ay hindi pa spiritual o hindi gumaganap sa role niya bilang leader. Minsan, nakakapagod kasi parang ikaw lahat. Ikaw ang nagdadala spiritually, ikaw ang nagpe-pray, ikaw ang nagtuturo sa mga anak tungkol kay Lord. Pero sis, hindi ka nag-iisa. Si God ang tunay na shepherd ng pamilya mo at ginagamit niya ang puso mong tapat para i-guide ang buong household. Hindi mo kailangang pilitin si Mister na magbago agad o ipilit ang gusto mong leadership. Your calling is to model Christ through your respect, your patience, and your quiet strength. Kapag pinipili mong i-honor siya kahit mahirap, kahit hindi siya deserving, it's not just about Him. You're honoring God. At si God, never nalilimitahan sa kakulangan ng asawa mo. Patuloy siyang kikilos sa bahay mo, sa puso mo, at pati na rin sa puso ng mister mo. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord, sabi sa Ephesians 5 verse 22. Submission is not saying si mister lang ang tama. It's saying, God, I trust you more than I trust this situation. Grace step number 2. Stop being His Holy Spirit. Start being His helpmate. Sis, let's be real. Minsan sa sobrang desire nating maging godly ang mister natin, nagiging mini Holy Spirit na tayo sa buhay niya. Sermon dito, comment doon, cold treatment kapag hindi nag-devotion. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang tagapagligtas niya at lalong hindi ikaw ang Holy Spirit. Ang role natin, helpmate. Ibig sabihin, katuwang, hindi tagapagpuwersa, hindi rin tagakondina. Ang totoong katuwang ay marunong sumuporta, maghintay at manalangin. Be the safe place he can come home to where he doesn't feel judged but uplifted. Hindi mo kailangang itulak siya palapit kay God gamit ang pressure. Ang gawin mo, isama mo siya sa panalangin mo. Mas mapangyarihan yan kaysa isang linggong tampuhan. Kapag nakita mo siyang nagsimula kahit sa maliit na bagay, kunwari nag-pray bago kumain o nagtanong tungkol sa verse, i-celebrate mo yon. Kahit maliit, mahalaga. Hindi mo alam, baka yun na ang simula ng mas malaking pagbabago. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 1. This verse reminds us that it's your life, your love, your quiet strength that God can use to reach your husband's heart. When you stop trying to be His Holy Spirit and start being His partner in grace, you make room for the real Holy Spirit to move in powerful, lasting ways. Grace step number 3. Lead your kids spiritually, joyfully, and gently. It's okay, sis. Hindi ka nag-iisa sa ganitong season. Kung ikaw lang muna ang nagtuturo sa anak mo ng Jesus loves me, ikaw lang ang nagsasabi ng bedtime prayer, o ikaw lang ang nagyayaya magsimba, God sees it all, and He honors it.
You are not failing your family. You are faithfully planting seeds. At ang mga binhing yan, balang araw, mamumunga. Hindi mo alam kung kailan, pero ang Diyos ang magpapatubo. More than that, your children are watching, and you are showing them that faith is not a burden, but a beautiful way of life. Instead of saying, wala tayong choice kasi si Daddy hindi naman spiritual, say this instead, let's love Jesus with all our hearts no matter what. Make faith feel like home. Worship while cooking. Pray while folding laundry. Let them hear worship songs as background music in their growing years. You are not the backup plan. You are God's plan A right now. And that's not by accident, sis. That's His grace working through you. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Let that be true to your children too. Lead them with joy, not pressure, with gentleness, not guilt, because your example will preach louder than any sermon. Grace step number 4. Huwag mong ikumpara si Mister sa ibang lalaki. Ikumpara mo siya sa kung sino siya dati. Sis, aminin natin, napaka-tempting mag-compare. Isang scroll lang sa social media, isang kwento lang mula sa kaibigan, tapos mapapatanong ka na, bakit hindi ganito si Mister? Pero tandaan mo, hindi lang nito ninanakaw ang joy mo. Ninanakawan din ito si Mister ng respeto na kailangan niya mula sa'yo. Kapag lagi mo siyang ikinukumpara sa ibang lalaki, lalo na sa mga godly husband, unti-unti mong binubuo ang pader sa pagitan ninyo, imbis na tulay. Oo, nakakatuwang marinig ang kwento ng mga lalaking nagpipray over their wives o nagli-lead ng Bible study. Pero kapag doon ka lang nakatutok, mamimiss mo ang unti-unting pagbabago ni Mister. Celebrate the small wins. Kung sumama siya sa church ngayong linggo, praise God. Kung hindi ka niya inistorbo habang nade-devotion ka, progress yan. Kung sinagot niya ang tanong ni baby tungkol kay Jesus, lumalalim na ang awareness niya kay Lord. Gumagalaw si God sa iba't ibang season. Minsan, ang butil ng pagbabago sa ilalim pa ng lupa nagsisimulang tumubo. Hindi pa natin nakikita, pero lumalaki na. God works in seasons, and sometimes the seeds He plants grow under the soil where our eyes cannot see. So instead of comparing Him to someone else's finish line, look back at where He started. You'll begin to notice He is growing. And maybe, just maybe, you are too. Grace step number 5. Magtiwala ka na mas invested si God in your husband's growth than you are. Sis, pwede kang magpahinga. Hindi mo kailangang pasanin ang responsibilidad ng pagbabago ni Mister. Hindi yan ang assignment mo. Asawa ka niya, hindi tagapagligtas. Hindi mo kailangang pilitin siyang maging spiritual, hilahin siya papunta sa maturity, o gabi-gabing umiyak habang sinasabi na, Lord, paano na kami? Dahil this is the truth. Mas mahal ni God si Mister kaysa sa pagmamahal mo sa Kanya. Kilala siya ni Jesus Christ. Kilala ni Lord ang puso ni Mister, pati yung mga parte na hindi mo nakikita. At mas invested si Lord sa pagbabago niya kaysa sa akala mo. Oo, baka hindi mo pa nakikita ang pagbabago. Baka hindi mo pa nararamdaman ang paggalaw. Pero si God ay laging kumikilos, madalas sa ilalim ng surface. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6. Hindi lang ito para sa'yo, para din ito kay Mister. Kaya imbis na pilitin, you surrender. Imbis na kontrolin, you trust. Kasi ang parehong grasya na bumago sa buhay mo, yan din ang parehong grasya na aabot kay Mister. Role mo ang magmahal, magdasal at maging larawan ni Kristo.
Si God ang bahala sa pagbabago. Sis, alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Kaya nga grace steps kasi kailangan natin ang grasya ng Diyos para magawa ito. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa tulong niya. Kaya lumapit tayo ngayon kay God. Ask for strength and trust His process. Let us pray. Panginoon, salamat po sa katotohanang Ikaw pa rin ang Diyos ng aming tahanan. Kahit hindi pa spiritual leader ang Mr. namin, salamat sa pag-ibig mong hindi sumusuko at sa katapatan mong kailanman ay hindi nagbabago. Patawarin mo po kami sa mga panahong mas pinili naming umasa sa sarili naming paraan kaysa sa plano mo. Turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba, mahinahon at puno ng pag-asa. Bigyan mo kami ng lakas na magmahal, hindi bilang tagapuna, kundi bilang katuwang. Patibayin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming maghintay ng may kagalakan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mister namin. Salamat dahil alam naming mas nais mong hubugin siya kaysa sa kagustuhan naming magbago siya. At salamat din po dahil kahit sa kahinaan niya, may layunin ka pa rin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sis, kung ikaw ay na-bless, like and share this video kahit nasa asawa mo. At kung may kakilala kang dumadaan sa ganitong season, send this video with love. Meron ka bang gustong i-share o pag-usapan natin? I-comment mo lang down below. At may request topic ka ba para sa susunod nating video? Sabihin mo lang din. And we will pray for God's wisdom to supply us the grace steps. This is Wife Diaries. Real talk, rooted in grace. Until next time mga sis, stay loving, stay laughing, and stay faithful.